Hello everyone, welcome back to another video. Ang buhay sa sistemang ito ay puno ng problema. Marami po sa atin ngayon ang may malubhang sakit. Ang iba naman, kahit tumatanda na rin, ay nag-aalaga ng may edad ng mga kamag-anak. Meron ding mga kumakayod ng husto para makapaglaan, hindi ng luho, kundi ng pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. At alam ko na marami ang may patong-patong na problemang umuubos ng lakas, panahon, pati na ng pera. Pero alam kong naniniwala kayo, natutulungan kayo ng Diyos. Tiyak na nalulugod po ang Diyos sa inyo. Kapag nakaramdam ka ng pagod, magpahinga ka. Huwag kang umayaw. Huwag kang sumuko. Matuto kang magpahinga. Ang ginagawa kasi ng karamihan, kapag pagod na sila sa buhay, ano ang naiisip nilang solusyon? Sumuko na. Kinikitil nila ang kanilang buhay. Huwag niyo po sanang gawin ang ganitong bagay na ikakagalit ng Diyos. Okay? Ang sobrang nakaramdam ng pagod ay ang mga breadwinner. Mag-isang nagtatrabaho, sinakripisyo ang sarili, hindi nag-asawa, nag-abroad, iniwan ang kanilang pamilya, palaging nagpapadala ng pera, habang ang kanyang mga kapatid, hindi nagtatrabaho, umaasa lahat sa kanya. Di ba nakakapagod yon? Di ba nakakasawa yon? Tapos kapag kulang ang pinapadala, makakarinig ka pa ng mga salitang nakakasakit. Ang sakit, di ba? Pakiramdam mo ba ay nasasagad ka na dahil sa mga problema sa buhay? Sinasabi ng Biblia na may tapat na mga lingkod noon na nakadamang hindi na nila kaya. Pero sa halip na sumuko, umasa sila sa Diyos para sa lakas. Hindi sila nabigo dahil ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa pagod. Nakalulungkot, gaya ng sinabi ko kanina, ang nakikitang solusyon ng iba ay wakasan ang kanilang buhay. At yan ang gustong mangyari ni Satanas. Huwag niyo pong hayaan na mananaig ang demonyo. Pero hindi ko rin masisisi ang mga taong sumuko na lang. Halimbawa, ang kaibigan kong babae, sinukuan niya ang kanyang relasyon dahil sa pagloloko ng kanyang partner. Sino ba naman ang hindi susuko kung isa kang tapat na asawa tapos ginagawa mo ang lahat para hindi masira ang pamilya niyo, pero malamig na pala ang partner mo sa'yo? Palaging umiinom, wala sa bahay, palaging galit, ayaw kang kausapin, magwawala, mumurahin ka, pinisikal ka na. Ang sakit, di ba? Mas lalong masakit noong nalaman mo na nagloko na siya. Kaya hindi ko masisisi ang mga taong sumuko dahil may valid reason naman sila. Minsan nakakapanghina. Ginagawa natin ang lahat pero wala tayong nakikitang magandang resulta. Nakakawalang gana, di ba? May dahilan tayong mapagod. Pero tandaan mo, ang solusyon sa pagod mo ay magpahinga ka muna. Alam ng dyablo na kung kakapit tayo sa Diyos, mapalalakas tayo at ayaw niyang mangyari yan. Kaya kapag pakiramdam mo ay nasasagad ka na sa pisikal at emosyonal, huwag kang bibitiw sa Diyos. Lalo ka pang kumapit sa Kanya dahil patatatagin ka niya, palalakasin ka niya. Dalawang klase ang pagod na nangangailangan ng pahinga at ang pagod na nangangailangan ng kapayapaan. Paano ka magpapahinga? Matulog ka. Pero merong mga bagay na hindi masusolusyonan ng tulog dahil ang talagang kailangan mo, ang hinahanap mo, kapayapaan ng iyong kaluluwa. At ang mabuting balita, kaya ng Diyos na ibigay ang dalawang yun sa atin. Pahinga ng ating katawan at pahinga ng ating mga kaluluwa. Kaya nga sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, lahat kayo na pagod at nabibigatan, at pagiginhawahin ko kayo. Makakaasa ka bang tutulungan ka ng Diyos? Tignan niyo po, hindi mabibilang ninuman ang lahat ng bituin sa universo. Pero binigyan ng Diyos ng pangalan o katawagan ang bawat bituin. Anong aral ang matututuhan natin dito? Kung may personal na interes ang Diyos sa mga bagay na walang buhay, lalo na sa'yo, naglilingkod ka sa Diyos. Hindi dahil nakaprograma kang gawin yon, kundi mahal mo siya. Kilalang kilala ka ng ating Ama. Ang mismong mga buhok ng ating ulo ay bilang niya lahat. Ibig sabihin na nakikita niya ang mga pagsubok na dinaranas mo at mabibigyan ka niya ng lakas na matiis ang bawat pagsubok. Anong klaseng pagod ang meron ka sa iyong buhay? Pagod ng iyong pangangatawan? Dahil sobrang stress ka na, sobrang pagod ka na, may sakit ka na. Go to God by praying. God will give you rest. Napapagod na ang iyong damdamin, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa dahil sa napakaraming problema, dahil sa napakarami mong iniisip, dahil nasasaktan ka na.
Go to the Creator because God could provide you peace. Only God can give us rest in body and soul. That is the good news, and that is the reminder for us. Sabi po ng mga doktor, ang tulog, yan po ang paraan ng ating katawan para i-repair ang ating sarili. Kung may nararamdaman kang masama, kung may dinadamdam ka na masakit, ang gawin mo ay matulog ka ng sapat. Huwag mong puyatin ang sarili mo. Matulog ka. Ang pagpupuyat mo ngayon ay hindi mo pa maramdaman ang epekto niyan. Lalabas yan kapag nasa mahinang edad ka na. Ang mga nagkakasakit, sila yung mga palaging puyat. Di ba? Kung may sakit ka, matulog ka. The body will repair itself. The body will heal itself. Kung ang pagtulog ay nakakatulong sa katawan, ano ang gamot sa ating kaluluwa? Yan po yung dasal. When we pray, our prayer helps heal our broken hearts. Prayer helps heal our broken spirits. Sino yung mga may sakit sa kaluluwa? Yung mga nabubuhay sa kasalanan. Yan din yung mga taong lulong sa bisyo. Hindi nagdarasal. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila gagaling dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi sila mapapabuti. Hindi sila maghihilom dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi nila binubuksan ang kanilang sarili sa Diyos. Hinihimok tayo ng Biblia na manalangin ng walang lubay kapag may problema tayo at ipaalam ang ating mga pakiusap sa Diyos. Tinitiyak sa atin ng Biblia na kung mananalangin tayo sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ay magbabantay sa ating mga puso at sa ating mga kakayahang pangkaisipan. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng isip kung sasabihin natin sa ating Ama sa Langit ang mga ikinababahala natin. Sa katunayan, hinihimok niya tayong gawin yan. Ihagis mo ang iyong pasanin sa Diyos at siya ang aalalay sa iyo. Ang sabi sa awit 55:22, kung may sakit ka, kahit anong sakit pa yan, physical, emotional, mental, spiritual, lumapit ka lang sa Diyos. Iangat mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Buksan mo ang sarili mo sa Diyos. Tutulungan ka niya. Pero ang problema din ng napakarami sa atin, pagod na nga ang katawan, dinadagdagan pa ng kasalanan. Akala mo ba ang pag-iinom-inom mo, yung pagsusugal-sugal mo, nakakaalis ng stress? Nakakaalis ng problema? Nakakaalis ng pagod? Hindi, di ba? Uminom ka, nalasing ka, sasakit ang ulo mo. Sumusugal ka, libangan lang naman ito eh. Libangan pa ba kung ang dami-dami ng perang natatalo? Dumudoble ang problema. Bakit nagkaroon ng kabit? Na-stress daw sa misis niya. Stress daw sa trabaho. Stress reliever lang daw. Talaga ba? Ilalong dumudoble ang problema dahil nag-aaway sila ng misis niya. Nagkagulo ang buong pamilya. Yan yung nakakalungkot. Di ba? Hindi nga sumuko sa laban ng buhay, pero may mas malalang ginagawa pag pagod. Binababad ang sarili sa kasalanan. Yan yung nakakalungkot. Kaya kung pagod ka na, magpahinga ka. Huwag kang magkasala. Huwag kang sumuko. Alam ko na napapaharap ka ngayon sa matinding stress dahil marahil sa masasaklap na karanasan o mga kalagayang nagsasapanganib ng buhay. Ang pananalangin sa Diyos ay makapagdudulot ng malaking ginhawa. Ayon sa Biblia, siya ang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Kapag nananalangin ako, lalo na kung may problema, para bang nasasabi ko ang problema ko sa isa na kayang tumulong sa akin at nagpapatibay na hindi ako dapat mag-alala. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kaaliwan. Kung pagod na pagod ka na, ibig sabihin lang yan, marami ka nang nagawa. Marami ka nang pinagpaguran. At pag pagod ka na, ano pa ang ibig sabihin? Konti na lang, matatapos na yan. Imbis na magreklamo ka sa buhay, dapat magpasalamat ka. Kasi ibig sabihin, nagtrabaho ka. Nagbanat ka ng buto. Ipagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Konti na lang, matatapos na ang pinagpapaguran mo. Makakamit mo na ang gantimpala at ang bunga ng iyong sakripisyo. Kung gusto mong tumigil muna, kung gusto mong magpahinga muna, gawin mo yon. Pero sana'y huwag mong piliin yung stress reliever na ikakasala mo. May mga desisyon tayo na habang buhay na makaaapekto sa atin at makaaapekto sa mga mahal natin sa buhay. Paano tayo makagagawa ng matatalinong pasya? Sinasabi ng Biblia, kung ang sino man sa inyo ay magkukulang ng karunungan, lalo na sa panahon ng pagsubok, patuloy siyang humingi sa Diyos, sapagkat siya ay saganang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay ito sa Kanya.
Kung hihingi tayo ng karunungan sa Diyos, maaari niyang gamitin ang kanyang banal na espiritu para patnubayan tayong makagawa ng matatalinong desisyon. Sa katunayan, maaari nating espesipikong hingin ang banal na espiritu dahil tinitiyak sa atin ni Jesus na ang Ama sa langit ay magbibigay ng banal na espiritu doon sa mga humihingi sa Kanya. Kaya anong klaseng pahinga ang kailangan mo? Pahinga ba ng katawan? Pahinga ba ng kaluluwa? Alam natin kung saan tayo kailangan pumunta. Sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Nagiging problema lang natin ang sakit kapag tayo ay nagkakasakit. Kapag wala kang sakit, hindi mo iniisip ang sakit. Di ba? Kung kailan lang magkakasakit ang iyong kamag-anak, ang iyong pamilya, ang iyong minamahal, doon ka lang nag-aalala. Pero kapag walang sakit, walang pag-aalala. Pero nakakalimutan natin, kapag sinasabi nating sakit, hindi lang po yung physical na nararamdaman. Meron ding ibang sakit na hindi physical. May sakit sa ating mga relasyon. May sakit din ang ating kaluluwa kapag tayo ay nabubuhay sa pagkakasala. Alam natin yan, di ba? Ang mabuting pisikal na kalusugan ng katawan ay isang mahalagang pag-aari. Kung tayo ay malusog, tayo ay makagagawa ng maraming bagay at lalong higit na masisiyahan sa buhay. Subalit, kung tayo ay palaging may sakit o may karamdaman, lalong mahirap ang mabuhay. Mangyari pa, kailangang panatilihin ang mabuting kalusugan. Marami ang nagpapabaya sa kanilang kalusugan o gumagawa ng mga bagay na sanhi ng pagkakasakit. Subalit, ang mga taong nag-iingat ng kanilang pangangatawan ay karaniwan ng may katamtamang kalusugan at lakas sa karamihan ng mga taon na ikinabubuhay nila. Ang espiritual na kalusugan ay lalong higit na mahalaga kaysa pisikal na kalusugan. Ang mabuting espiritual na kalusugan ay resulta ng dalisay na pagsamba at pananampalataya na nakasalig sa tumpak na kaalaman. Sinabi ni Apostol Pablo, ang matatandang lalaki ay dapat na may kontrol sa kanilang pag-awi. Seryoso, may matinong pag-iisip, matibay ang pananampalataya, sagana sa pag-ibig at nagtitiis. Sino mang naghahangad na maging malusog sa pananampalataya ay kailangang puspusang magsikap at manatiling palaging nagbabantay. Ang mga pagbabanta sa espiritual na kalusugan ay maaaring manggaling sa loob natin mismo o sa labas. Kailangan palaging nagbabantay tayo laban sa mga pagbabantang ito kung nais nating manatili sa pananampalataya at sa espiritual na kalusugan sa may sakit na sanlibutan ito. Kaya nga buong buhay natin, mararanasan natin ito at hindi natin maiiwasan ang sakit. In every phase of our life, there will be sickness. Whether it is mental, psychological, emotional, and more importantly, spiritual. Kaya ang tanong, paano tayo gagaling sa sakit? How can we be healed when we experience this sickness and illness in our life? Tatlong bagay lang po ang kailangan natin tandaan. Una, kailangan mong hanapin lahat ng paraan para ikaw ay gumaling. Hindi ibig sabihin na kapag tinaningan ka na ng doktor, susuko ka na. May mga tao na napakadaling sumuko, nadidepress agad, umayaw na. Pero kailangan mong tandaan na habang may buhay, may pag-asa. Nakatingin ang Diyos sa atin. Siya ang nagbibigay pag-asa. Habang humihinga ka, lumaban ka. Hanapin mo ang lahat ng paraan para makabangon ka sa iyong sakit. Matigas ba ang ulo mo kung minsan? Marahil ay nanood ka ng isang palabas sa TV na ipinagbabawal ng magulang mo. Pero pinagsisihan mo yon ng bandang huli. May isang tao noon na sa simula ay matigas din ang ulo. Siya ay si Naaman. Ang Siryanong si Naaman ay isang maimpluwensyang komandante ng militar. Siya ang nag-uutos sa kanyang mga sundalo at sinusunod nila siya. Pero nagkaketong si Naaman. Nakapandidiri ang itsura niya at malamang na napakakirot ng mga sugat niya. Ang asawa ni Naaman ay may alilang batang babae na taga-Israel. Isang araw, sabi ng bata sa asawa ni Naaman ang tungkol kay Eliseo na taga-Israel din. Sinabi niyang mapagagaling nito si Naaman. Nang malaman ito ni Naaman, gusto niyang makapunta agad kay Eliseo. Nagdala siya ng maraming regalo at naglakbay patungong Israel kasama ang kanyang mga sundalo. Nagpunta siya sa hari ng Israel para sabihin ang pakay niya. Nabalitaan ito ni Eliseo at pinasabihan niya ang hari na papuntahin sa kanya si Naaman. Pagdating ni Naaman sa bahay ni Eliseo, nagsugo lang si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na maligo sa ilog Jordan ng 7 beses para gumaling siya. Ano kaya ang nadama ni Naaman nang marinig niya ito?
Nagalit siya. Naging matigas ang ulo niya at tumangging sundin ang propeta ng Diyos. Sinabi niya sa kanyang mga sundalo, maraming mas magagandang ilog sa atin na mapapaliguan. Aalis na sana si Naaman. Pero alam mo ba kung ano ang sinabi ng kanyang mga sundalo? Hindi po ba gagawin niyo pa rin kahit mahirap ang ipagawa sa inyo ng propeta? Bakit hindi po niyo subukang sundin ang ipinagagawa niya? Hindi ba't parang madali lang naman po yun? Pinakinggan ni Naaman ang kanyang mga sundalo. Naligo siya sa ilog. Pag-ahon niya ng 7 beses, nagulat si Naaman. Wala na siyang ketong. Gumaling na siya. Buti na lang, sumunod siya. At dahil doon, gumaling siya. Kung yan yung paraan para gumaling, kailangan mong gawin. Huwag kang susuko. Paano ka gagaling kung hindi ka lalaban? Paano maalis ang sakit mo kung hindi ka maghahanap ng paraan para gumaling? Yan ang unang hakbang para ikaw ay gumaling. Maghanap ka ng paraan para maghilom ang iyong sakit. Huwag kang susuko. Ano man ang sakit na yan. Sakit ng pangangatawan, maghanap ka ng doktor. Maghanap ka ng gamot. Sakit ng relasyon, emotional na sakit, pag-usapan nyo. Huwag kayong susuko. Huwag naman kayo biglang maghiwalay at hindi na mag-uusap. You have to do everything to save your body, to save your life, to save the relationship. Pangalawa, hindi ka rin gagaling kung matigas ang iyong ulo. Bawal ang matigas ang ulo pag may sakit. Kung anong sasabihin ng doktor, kailangan mo yung gawin. Sinabi kay Naaman, maligo ka dun sa ilog Jordan. Umayaw siya noong una, di ba? Kasi maraming mas magagandang ilog sa kanila na mapapaliguan. Bakit doon pa sa ilog Jordan? Nagmatigas siya. Pero yan ang utos Napakarami sa mga may sakit, ang tigas-tigas ng ulo nila. Ayaw uminom ng gamot kasi hindi daw malunok. Ayaw uminom ng gamot kasi mapait daw yung lasa. May iba mas magaling pa sa doktor, mas magaling pa sa eksperto. Ang tigas-tigas ng ulo ng iba sa atin. Hindi ka gagaling kung hindi ka marunong sumunod. Kailangan ng pagpapakumbaba sa pagnanais nating gumaling. Lalong-lalo na pagdating sa ating ugnayan. Bakit hindi gumagaling ang iyong galit? Bakit hindi nawawala ang sama ng loob mo? Dahil mapagmataas ka. Sobrang taas ng pride mo. Alisin mo yan. Magpakumbaba ka. Sumunod ka. Bawal ang matigas ang ulo. Pangatlong hakbang para gumaling ka, huwag mong itanggi na may sakit ka. Napakarami din sa atin na in denial. Di ba palagi nating naririnig na acceptance is key? Bakit ayaw mong tanggapin na meron kang sakit? Katulad ng ating mundo, walang alinlangan na ang sanlibutan ay totoong malubha ang sakit sa moral. Ating nakikita ang nakamamatay na sakit sa lahat ng sangkap ng sanlibutang ito. Sa mga relihiyon, sa mga pamamalakad politika, sa mga institusyon sa komersyo, sa mga libangan nito. Kakaunti ang may paggalang sa Diyos at sa mga batas na kanyang ibinigay sa ikakabuti ng tao. At gaya ng ipinakikita ng kasaysayan, ang pagkaagnas ng moral ay tiyakang humahantong sa pagdami ng pisikal na mga sakit at mga suliranin. Ang karamihan ng tao ay umaayaw na gumawa ng anuman tungkol sa paglunas sa may sakit sa moral na kalagayang ito. Dahil sa gusto nila ang mga bagay na sanhin ito. Napakalubha ng sakit ng sanlibutang ito. Sa paghahangad ng mga katuwaan o sa pagsisikap na makaiwas sa makatotohanan ng mga pangyayari, marami ang nagpariwara ng kanilang buhay sa pamamagitan ng alkohol at ng pag-aabuso sa droga o bawal na gamot. Karahasan ang nasa lahat ng dako. Pagkamura-mura ng buhay at ng mga bilangguan ay nagpuputok sa dami ng mga kriminal. Sa maraming bansa, kalahati ng lahat ng pag-aasawa ay natatapos sa diborsyo. Ang mga anak na hindi wastong pinamamahalaan ng kanilang mga magulang ay lumalaki ng mga delinkwente. Dahilan sa laganap ang imoralidad sa sekso, ang AIDS at ang iba pang mga sakit na resulta ng sexual na pagtatalik ay mabilis na lumalaganap. Ang panawagan ng Diyos na magsisi at matutong gumawa ng mabuti ay hindi pinakinggan ng karamihan. Kailangan mong gawin ang lahat para maghilom ka, para mapabuti ka. Napakasakit, napakahirap kapag tayo ay dumadanas ng sakit. Pero kung tatandaan po natin ang tatlong ito, maghanap ka ng paraan, huwag matigas ang ulo, tanggapin ang katotohanan, magiging madali para sa atin ang gumaling. Hanapin mo ang lahat ng paraan para gumaling ka. Matuto ka, magpakumbaba ka, huwag matigas ang ulo mo, at aminin mo na kailangan mo ang tulong. Aminin mo na may sakit ka. Aminin mo na may masamang nangyayari sa'yo. Kung ito ang gagawin natin, mas madali tayong gagaling
at mapapabuti. Hilingin po natin sa Diyos na palakasin lahat ng mga may sakit ngayon. Ang sakit, hindi lang yan nararanasan sa katawan. Ang sakit, nararanasan din yan sa kaluluwa. Kaya ang makakapaghilom sa atin ay ang kapangyarihan ng Diyos.